Ipinahayag ng sistema na lilipat sila sa ikalawang palapag ng Goblin Forest. Paglitaw nila sa panibagong palapag, biglang bumagsak sina Bjorn at Erwin, parehong nakakunot ang noo dahil hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari. Nang sa wakas ay marating nila ang lupa, nagawang umayos ni Erwin sa ere at marahang lumapag sa kanyang mga paa. Ngunit hindi nagawa iyon nagawa ng ating bida, siya ay sumigaw habang bumagsak ng patalikod sa lupa, at dahil sa lakas ng tama, isang bugzo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Nag-aalalang tinawag siya ni Erwin at nagtanong kung ayos lang siya. Nakakunot ang noo ni Bjorn habang iniisip kung ano ang pakiramdam ng pagpasok sa portal between worlds, at napagtanto niyang parabang inunguya at idinure siya ng isang dambuhalang pulaka. Gayunman, kahit na hindi ito kaaya-aya, sagot niya ng malakas na ayos lang siya. Ngumiti naman si Erwin nang may pagkapahiya, inamin na nagulat siya dahil hindi pa siya kailanman nahulog mula sa portal ng ganoon, at wala ring nabanggit ang iba pang mga babae tungkol dito. Napansin ni Bjorn na kahit ganoon, maayos pa rin ang paglipag ni Erwin, at nakaramdam siya ng kaunting inggit sa likas na liksi na wala sa mga barbarian. Sa huli, napagpasyahan nilang tuklasin muna ang paligid. Habang nakaupo sa lupa, inobserbahan ng pangunahing tauhan ang paligid at napansing kahawig ito ng hilagang bahagi ng Goblin Forest sa ikalawang palapag. Ang portal sa kanyang likuran ay maaaring magbigay daan upang makabalik sila sa unang palapag anumang oras, at hindi rin niya naramdaman ang presensya ng sinuman sa loob ng 50 metrong distansya. Habang nag-iisip siya, napansin niyang mahina ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Napatingin si Erwin sa paligid, napasigaw sa pagkamangha at napanganga. Napagpasyahan ni Bjorn na walang saysay pang hintayin ang liwanag dahil sila ay nasa loob ng isang labyrinth. Inistorbo ni Erwin ang kanyang pag-iisip, tinanong kung totoo bang ito ang ikalawang palapag, dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong bagay. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na marahil ay iba ang sinasabi ng mga kakilala ni Erwin tungkol sa ikalawang palapag. Sinabi niya na sa unang palapag ay may 4 na portal na patungo sa iba't ibang mga bahagi, sa hilaga ay ang Goblin Forest, sa silangan ay ang Animal Lair, sa kanluran ay ang Lands of the Dead, at sa timog ay ang madidilim na Rocky Mountains. Habang sinasabi niya ito, inisip ni Bjorn ang mga halimaw na naninirahan sa bawat lugar. Ngumiti si Erwin nang may kumpiyansa at biglang naalala ang isang bagay, kaya tinaas niya ang kamay at nagsabi na alinman sa mga bahaging iyon ay patungo sa ikatlong palapag, at nagtanong kung tama ba iyon. Habang tumatayo si Bjorn, kinumpirma niyang tama nga iyon. Naging seryoso si Erwin at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Si Bjorn naman ay nagtanong kung alam niya kung paano makabalik mula sa labyrinth patungo sa lungsod. Nakakunot noong nag-isip si Erwin, inilagay ang kamay sa kanyang baba, at tinanong kung totoo bang basta na lamang silang itinatapon palabas ng labyrinth kapag ito ay nagsasara. Kinumpirma ito ni Bjorn, ipinaliwanag na sa unang palapag ay nangyayari iyon matapos ang 168 oras, at sa ikalawang palapag naman ay matapos ang 240 oras. Inimagine niya ang mga tao na lumilipad palabas ng portal at ipinaliwanag na kapag ubos na ang oras, kusang inaalis ng labyrinth ang mga adventurer mula sa palapag. Inakala niyang hindi darating doon ang Crystal Union dahil hindi marunong makipagtulungan ang mga ito. Kaya napagpasyahan niyang manatili sila sa ikalawang palapag sa loob ng 168 oras hanggang sa tuluyang magsara ang unang palapag at saka sila lalabas sa labyrinth. Gayunpaman, naisip nilang hindi kailangang maghintay lang malapit sa portal ng ganoon katagal, kaya nagpasya silang maglibot muna. Tumayo si Bjorn at nagsimulang maglakad, inanyayahan si Erwin na sumunod, ngumiti ito at pumayag. Matapos maglakad ng ilang sandali, napansin ni Erwin na muli silang nasa kagubatan. Sinabi niyang parang nakakamiss ito kahit alam niyang puro halimaw lamang ang naroon. Pumikit siya at ngumiti, inamin na ang paligid ay tila isang elven abode. Habang bahagyang lumilipat ng posisyon, itinuro niya ang isang lugar sa unahan, napansin ang isang patibong, at pinaalalahanan si Bjorn na sumunod sa kanya. Sumunod naman si Bjorn, at itinuro ni Erwin ang isa pang lugar, sinabing may patibong din doon. Napakunot ang noo ng pangunahing tauhan dahil wala siyang nakikita. Napangisi si Erwin, pumulot ng maliit na bato, at ipinaliwanag na ang patibong ay nasa ilalim ng mga dahon. Pinatignan niya ito kay Bjorn, saka inihagis ang bato. Biglang bumagsak ang patibong na may malakas na kalabog. Napagtanto ni Bjorn na totoo nga ito at naisip kung isa ba itong uri ng elf detection skill. Tinitigan siya ni Erwin nang may kumpiyansa at tinanong kung ano ang masasabi niya. Sa isip ni Bjorn, inamin niyang mapagkakatiwalaan si Erwin, ngunit hindi agad siya sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi na lang niyang mahusay itong maghagis ng bato. Napagpasyahan niyang huwag basta-basta magbigay ng papuri. Medyo nagulat si Erwin at muling nagtanong, nakadilat ang mga mata, kung iyon lang ba talaga ang masasabi niya.
Sinagot siya ni Bjorn na mula ngayon ay siya na ang magiging responsable sa paghahanap ng mga patibong, sabay babala na huwag masyadong matuwa sa ganitong maliliit na bagay dahil itinuturing na niya itong isang bihasang adventurer. Nanigas sa tuwa si Erwin, bahagyang namula, at napangiti habang tinatakpan ang kanyang bibig, masayang inulit ang sinabi ni Bjorn na isa siyang bihasang adventurer. Pinanood siya ng pangunahing tauhan ng may kaunting pagkainis, napansing madali pala siyang manipulahin. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Bigla namang napansin ni Erwin na tila may kakaiba sa paligid, may mga patibong, ngunit walang mga goblin sa paligid. Tahimik na inamin ni Bjorn sa sarili na tama ito, sapagkat ang pagkakaroon ng patibong sa ikalawang palapag ay hindi nangangahulugang may nagbabantay dito. Bahagi lamang ito ng katangian ng zone. Sa huli, iniutos niyang itigil muna ang usapan at mag-focus sa paggalaw. Sumang-ayon si Erwin at nagpatuloy sa unahan. Naalala ni Bjorn na sa laro, tinatawag ding Goblin Forest ang lugar na ito. Bukod sa mga patibong, karaniwang lumilitaw dito ang mga goblin sa grupo ng higit 10, at minsan ay may kasamang mga mutant, mga mamamana, o mga mandirigma. Habang mas lumalayo sa portal, mas dumarami ang mga goblin, at may mga higher level monsters din. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanila dahil balak nilang manatili malapit sa portal. Iminungkahi ng pangunahing tauhan na alisin muna ang mga patibong sa paligid at palawakin ang sakop ng kanilang pagsisiyasat upang madali silang makabalik sa portal sakaling may panganib. Sumang-ayon si Erwin, at nagsimula silang magtanggal ng mga patibong gamit ang mga bato. Alam ni Bjorn na magiging delikado kung aksidente silang makakatapak sa mga patibong habang nag-iikot, kaya't inipon nila ang mga ito sa isang tumpok. Masayang ngumiti si Erwin at tinanong kung maayos ba ang kanyang ginawa. Pinuri siya ni Bjorn at tinawag siyang isang bihasang adventurer. Nanlaki ang mga mata ni Erwin, ngunit agad ding naging seryoso nang bigla niyang ipahayag na may grupo ng mga goblin sa malapit. Tahimik niyang sinabi ito, at si Bjorn naman ay ibinabari ng boses, tinanong kung gaano karami. Tapat na sagot ni Erwin, hindi siya sigurado ngunit tiyak na higit sa 10. Yumuko siya, inilagay ang palad sa lupa, at pumikit upang mag-concentrate. Matapos suriin ang sitwasyon, napagtanto niyang nasa 50 metro lamang ang layo ng mga halimaw at tila hindi pa sila napapansin. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin. Inisip ni Bjorn na makikipaglaban sila, at tinanong kung hanggang saan sila makakalapit nang hindi napapansin. Sagot ni Erwin, maaari siyang makalapit hanggang 30 metro. Dahil dito, ipinaliwanag ni Bjorn na susundin nila ang napagkasunduan. Sumang-ayon si Erwin at maingat na nagtago sa likod ng mga puno. Pinanood siya ni Bjorn at namangha kung paano ito nakakalakad sa damuhan ng walang ingay, marahil ay isa itong kakayahan ng mga elf. Habang nakatago sa likod ng palumpong, napansin ni Erwin ang grupo ng mga goblin at kumaway upang makuha ang atensyon ni Bjorn. Tumango ito, nakakunot ang noo sa konsentrasyon, habang si Erwin ay naglabas ng pana, tumutok, at pinakawalan ang palaso sa direksyon ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, isinagad ni Bjorn ang mga paa sa lupa, handang tumakbo, at naisip kung tinamaan ni Erwin ang target dahil wala siyang narinig, masyado pang malayo ang mga goblin. Nang magsimula siyang tumakbo, inabutan niya si Erwin at inutusan itong manatili sa likuran. Tumango ito, naghahanda na ng isa pang palaso. Tumakbo si Bjorn papunta sa mga halimaw na nagsimula ring umatake, habang si Erwin naman ay lumihis patagilid. Nagsimulang magngalit si Bjorn, napansing ang ikalawang palapag ay ibang-iba sa una, 3 beses na mas marami ang mga kalaban at mas mapanganib kahit goblin lamang ang mga ito. May mga mutant pa sa kanila, at bagaman dapat ay matakot siya, wala siyang naramdaman kundi pananabik. Sa halip, nagulat siya sa sarili dahil nagsimulang manginig ang warrior's heart na taglay niya. Inihanda niya ang kanyang martilyo, itinaas ang kalasag, at sumigaw ng pangalan ng lungsod ng Sparta. Sa sandaling iyon, halos magkalapit na sila ng mga goblin. Nakakunot ang noo ni Bjorn, itinira ang unang hampas ng martilyo, at tumilapon ang halimaw. Agad niyang sinuri ang sitwasyon, napansing may 2 goblin na papalapit sa magkaibang direksyon. Itinulak niya ang isa gamit ang kalasag, sumigaw, at inatake ang pangalawa gamit ang martilyo. Sa galit, pinisil niya ang kanyang panga at tinapos ang halimaw na una niyang pinabagsak. Bigla siyang kinilabutan nang sa huling sandali ay nakaiwas siya sa patalim ng isa pang goblin na umatake habang siya'y nakatuon sa iba. Napasigaw siya habang bahagyang tumalsik pabalik dahil sa gulat. Napagtanto niyang muntik na siyang mapugutan ng ulo kung hindi siya nakaiwas agad. Nagsimulang magmura sa ilalim ng hininga, napansin niyang walang tigil ang mga kalaban. Muli siyang naghanda, iniisip na bagaman mga karaniwang goblin lamang ito, kapag 5 o higit pa ang sabay na kalaban, siguradong may mga sugat na matatamo. Ngunit inisip niyang hindi na iyon problema, dahil hindi naman siya nag-iisa.
Si Erwin ay tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng pagpanang sa mga goblin na sumusubok umatake mula sa likuran. Nakakunot ang noo nito habang patuloy sa pamamana, at nang makita ni Bjorn ang mga palasong tumatama, napagtanto niyang maayos ang posisyon nito. Dahil dito, naisip ni Bjorn na panahon na upang tapusin ang laban. Tinawag niya ang mga kalaban, hinamon silang lumapit, at inihanda ang sarili para sa susunod na yugto ng labanan.